Hello, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatan pong All I Can See. At ang verse po natin ay mula po sa John chapter 3, verse 30. Ang sabi po doon, He must become greater, I must become less. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, Krista stood in the freezing cold on a winter day, looking at the beautiful snow-encased lighthouse along the lake. As she pulled out her phone to take pictures, her glasses fogged over. She couldn't see a thing, so she decided to point her camera towards the lighthouse and snapped 3 pictures at different angles. Looking at them later, she realized the camera had been sent to take selfies. She laughed as she said, My focus was me, me, and me. All I saw was me. Krista's photos got me thinking of a similar mistake. We can become so self focused we lose sight of the bigger picture of God's plan. Jesus' cousin, John, clearly knew his focus wasn't himself. Right from the start, he recognized that his position or calling was to point others to Jesus, the Son of God. Look, the Lamb of God, he said when he saw Jesus coming toward him and his followers. Mababasa po natin yan sa John 1:29. Sabi po doon, the next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He continued, The reason I came baptizing with water was that he might be revealed. Sa verse 31 naman po yun. Sabi po, I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water that he might be revealed to Israel. When John's disciples later reported that Jesus was gaining followers, Jesus said, You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but am sent ahead of him. He must become greater, I must become less. Sabi naman po yan sa John chapter 3, verses 28 to 30. Sabi po dito ni John, You yourselves can testify that I am not the Messiah, but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less. Amen. May the central focus of our lives be Jesus and loving Him with our whole heart. Amen. So when we pray, we can ask the Lord, I often get centered on myself and my needs and wants. Help me to look outside of myself to you. So yun po yung dapat pala nating ipag-pray. Amen. Dito po sa ating story, yung friend ng author, nasa lake siya, tapos merong lighthouse, So nung magpipicture siya sa lighthouse, magpipicture siya, na yung glasses niya, na anuhan ng fog. So nag-moist siguro kasi nga sobrang lamig. So ang ginawa niya, tinutok na lang sa lighthouse, tapos nagpicture lang siya ng nagpicture ng iba-ibang angles, And then later, pag check niya, puro pala mukha niya kasi naka-selfie pala yung camera niya. So sabi niya, sometimes tayo din ng mga Christians, nagkakaroon din tayo ng gano'n na mistake. We can become so self-focused that we lose sight of the bigger picture of God's plan. May mga pagkakataon po kasi na sa ating mga paglilingkod na nafo-focus tayo sa ating sarili, na parang mas ipinapakilala natin yung ating sarili, mas ipinapakita natin at mas pinararangalan natin yung ating sarili kumpara dun sa sa pagpaparangal natin or pagpapakilala natin sa ating Panginoong Jesus, which is ayun dapat ang plano ng Diyos. The example niya po dito si Apostle John, na sabi nga po dito, John clearly knew his focus wasn't himself. So from the start, nung nakita niya si Jesus Christ na paparating, ang sabi niya, Behold,
itinuro niya kaagad, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sabi niya pa sa verse 30, "This is He of whom I said." So, ibig sabihin, from before, ay itinuturo na niya patungkol sa Panginoong Jesus kahit hindi pa start ng ministry ang Panginoon. Ano po, sabi niya, "After me comes a man who ranks before me, because he was before me. I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel." So yun po yung purpose ng Panginoon sa kanya. Siya yung parang mauuna, siya yung kumbaga yung na-example nga dun sa John chapter 3, sabi po ni Apostle John, para siyang na mag-a-assist dun sa groom. So, pero yung bride, which is the church, is para dun sa groom, hindi para dun sa abay, di ba po? Yun yung uh, illustration ni Apostle John. Ano po? So, sa atin din po, sa ating paglilingkod, hindi po dapat ang focus ang ating sarili. Sa kasal nga, hindi naman ang focus sa abay, di ba? Ang focus dun sa groom at sa bride. So, tayo ay mag-a-assist lang sa kanilang union. Ano po? So, tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, hindi dapat ang focus natin sa ating sarili. Hindi dapat yung sarili natin ang ipinapakilala natin sa buong mundo na sa atin mapupunta ang glory, tayo ang magaling, tayo ang matatandaan nila. Dapat po ang matatandaan nila ay ang Panginoong Jesus. Ano po? Kaya nga pagka sa mga churches mas maganda kung ang pangalan ng churches natin ay pangalan ng Panginoong Jesus ang nakalagay, hindi yung pangalan natin, ano po, para hindi tayo yung nakikilala. Erika Obognes Ministry. Mas maganda po kung pangalan ng Panginoong Jesus. Ministry ng Panginoong Jesus yun hindi naman sa atin. Kaya mas maganda, hindi yung pangalan natin ang naiaangat, hindi yung pangalan natin ang nakikilala, ano po, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Katulad dito. Tapos, dito po sa verse 3, sa chapter 3, na nagkaroon ng parang naiinggit yung mga followers ni John, or parang natithreaten, parang gano'n na sinasabi nila dun kay John na dumadami na yung followers ng Panginoong Jesus. Parang nagkakaroon pa nga ng pagtatalo-talo yung mga disciple nito At so nag-report sila kay John na dumarami na nga yung followers ng Panginoong Jesus. So ang sabi niya, kayo mismo makakapag-testify na sinabi ko na I am not the Messiah. Sinugo lang ako para mauna sa kanya. Ano po? Sabi niya, you yourselves can testify that I said I am not the Messiah, but I'm sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine and it is now complete. So, dapat yung source of joy din natin, yung kasiyahan din natin, is yung maipakilala, yung ma-assist natin, mapaglingkuran natin ang groom, which is ang Panginoong Jesus. Ano po? He must become greater, sabi ni John. He must become greater, I must become less. So, pagka nagtuturo po tayo, pagka nagpapakilala po tayo, pagka tayo po ay nag-preach, or pag tayo po ay nag-share ng gospel, hindi po yung ating sarili ang ating ipapakilala, kundi ang Panginoong Jesus po ang ating ipapakilala. Hindi po tayo magliligtas sa kanila, ang Panginoon po magliligtas. Ano po? He must become greater, I must become less. So sa ating buhay, dapat na ang mas makikita ay ang Panginoong Jesus. Isa din pong application nito is yung sa ating paglakad bilang Kristiyano, na hindi dapat din yung sarili natin ang nasusunod, hindi dapat yung mga kagustuhan natin yung nasusunod. Ano po, dapat yung kalooban ng ating Diyos, kalooban ng ating Panginoon, ano po, at yung pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo, yun yung dapat na makikita sa atin, hindi yung pamumuhay na gusto ng ating laman. He must become greater, we must become less. More of Him and less of us, less of me, less of you. Ano po, so sabi po nga po dito, pag tayo po ay magpipray, hingin daw po natin na maalis yung self-centeredness natin.
hindi tayo mag-focus sa ating sarili, sa ating pangangailangan, sa ating mga kagustuhan. Ano po? Help us to ask the Lord to help us to look outside ourselves at tumingin sa Kanya. Ano po? At yun nga po, napakahalaga na when we testify, when we serve the Lord, when we share our testimonies, when we share the gospel, uh, mas maganda po na ang ipinapakilala natin at ang makikilala nila, ang matatandaan nila ay ang Panginoong Hesus, hindi po yung ating pangalan. Ano po? Kasi yun po yung goal natin at yun po yung plano ng ating Diyos. Yun po ang plano ng ating Ama. Ano po? Ang ipakilala natin ang ating Panginoong Hesus sa mundo. Hindi ipakilala yung ating sarili. So, we should ask the Lord that more of you and less of me. At hindi po tayo mamamali pag yun po ang ating hiningi sa Panginoon. Ano po? Wala tayong lugi, kumbaga. So, amen. Nawa po ay may natutunan po tayo sa ating morning devotion. So, hingi natin sa Panginoon na sana all I can see is Him and not myself. Ano po? And all people can see is Him sa buhay ko, hindi ako. Ano po? Amen. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you, Panginoon, sa patuloy na pagpapalakas at pag-i-encourage sa amin, Panginoon, at sa pagtuturo at pagre-rebuke, Panginoon. Salamat sa paalala niyo, Panginoon, na patuloy naming i-aspire, Panginoon, na ikaw ang mas maging greater sa aming buhay, hindi po ang aming mga sarili. Salamat sa pagpapaalala na ikaw po ang dapat naming ipakilala. Ikaw yung dapat naming ipahayag sa iba. At ikaw yung dapat maalala ng iba. Hindi po kami, hindi po ang aming mga ginagawa. Na kayo din naman po, Panginoon, ang nagkaloob. Help us, Lord, na mabuhay, Panginoon, ng naayon sa kalooban mo, Panginoon. And help us to make you known, Panginoon, sa buong mundo. Help us to share your goodness, Panginoon, and nawa gamitin niyo kami, Panginoon, na instrument, Panginoon, upang mas marami pa pong tao ang makakilala sa inyo, Panginoon. At nawa gamitin niyo rin po kami, Panginoon, na parang abay po, Panginoon, na mag-a-assist sa inyo, Panginoon, at magdadala, Panginoon, ng mga kaluluwa patungo sa inyo, Panginoon. And Lord, help us na katulad nga po ng isang abay, Panginoon, na wag po naming i-desire na ma-focus sa amin ang tingin ng mga tao, Panginoon, maging ang tingin namin, Panginoon, mismo, hindi po ma-focus sa aming sarili, kundi i-direct po namin lahat ng focus papunta sa inyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, and as we go through this day, Panginoon, humingi po kami ng tulong at kalakasan sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mag-ayos ng aming maghapon, nawa maging smooth po lahat ng gagawin namin, nawa maging fruitful at blessed, Panginoon, lahat ng hahawakan namin, Panginoon. And may you prosper and fulfill the plans that you have for us, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, O Lord. Patuloy ka namin pinasasalamatan, dinadakila at sinasamba. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.